Kumusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Ngayon, dadalhin namin kayo sa buhay iglesia ng mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Canada. Narito ang mga tampok na bahagi mula sa ulat ngayong araw. Sama-samang binabasa ng mga Kristiyano ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ibinabahagi ang kanilang pagkaunawa. Ibinabahagi ni Sister Cindy ang kanyang karanasan. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang landas para iwaksi ang aking makasalanang kalikasan. Ibinabahagi ni Brother Ian ang kanyang karanasan. Maiwawaksi mo lang ang gapos ng kasikatan at pakinabang sa pamamagitan ng pagtanggap sa paghatol ng mga salita ng Diyos. Narito ngayon ang detalyadong ulat. Sabi ng Diyos, "Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal." Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na ang paunang kondisyon para makapasok sa kaharian ng langit ay ang makalaya mula sa kasalanan at magtamo ng kabanalan. Sa mundo ngayon, kung saan madalas ang mga sakuna, lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay umaasang masalubong ang kanyang pagbabalik para makatakas sila sa pagdurusa ng mga sakuna at makapasok sa kaharian ng langit. Gayunpaman, maraming tao ang hindi aktibong naghahanap at nagsisiyasat sa pagpapakita at gawain ng Panginoon. Namumuhay pa rin sila sa kasalanan, hindi makalaya, nagkakasala sa araw at nagdarasal para magkumpisal sa gabi. Bagamat puno ng pagsisisi, hindi pa rin nila maiwaksi ang gapos ng kanilang makasalanang kalikasan dahil nakaligtaan nila ang mga salita ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung anong gawain ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Mayroon silang maluluhong pagnanais sa kanilang puso. Gaano man ako magkasala, natatakpan ako ng mahalagang dugo ng Panginoon. Basta't magpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, madadala ako paitaas sa kaharian ng langit. Hindi ba't isa lang itong ilusyon? Malinaw na ipinopropesiya ng Biblia sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghatol sa bahay ng Diyos. Makikita natin mula sa propesiyang ito na ang pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw ay para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Ito ay para lutasin ang ugat ng pagkakasala ng sangkatauhan at gabayan ang mga tao sa lahat ng katotohanan para ganap nilang maiwaksi ang gapos ng kanilang makasalanang kalikasan at madalisay sila, maging mga taong natatakot sa Diyos at nagpapasakop sa Diyos, na dinadala ng Diyos sa kaharian ng langit para tanggapin ang kanyang ipinangakong mga pagpapala. Kung makatatanggap ang isang mananampalataya ng mga ipinangakong pagpapala ng Panginoon, ay nakasalalay sa kung masasalubong nila ang kanyang pagbabalik, kung matatanggap nila ang paghatol at pagdadalisay ng Panginoon, at kung makapapasok sila sa lahat ng katotohanan. Napakahalaga nito. Ngayon, may isang grupo ng mga Kristiyanong gaya nito na nakarinig sa mga pagbigkas ng Espiritu ng katotohanan. Personal nilang nararanasan ang paghatol at pagdadalisay ng mga salita ng Diyos. Unti-unting nagbabago ang kanilang mga buhay disposisyon at nakalalaya sila mula sa gapos ng kanilang makasalanang kalikasan. Kamakailan, binisita ng aming reporter ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Toronto, Canada. Sunod, samahan natin sila sa kanilang pagtitipon at pakinggan ang mga karanasan ng mga lokal na Kristiyano. Hello everyone, this is Telma reporting. Hello sa lahat. Ako si Telma. Narito tayo sa magandang Scarborough, Ontario, Canada. Ngayon,
Magtitipon-tipon dito ang mga Kristiyano mula sa buong Ontario para dumalo sa isang pagtitipong puno ng kagalakan at mga pagpapala para sama-samang purihin at sambahin ang makapangyarihang Diyos. Kaya, sumama kayo sa akin at pumasok tayo sa pinakahihintay na pagtitipong ito. Come along with me. Noong Disyembre 14, ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay sunod-sunod na dumating para sa pagtitipon mula sa Toronto at mga karatig lugar nito. At hindi nagtagal, ay napuno ng masiglang atmosfera ang buong lugar. Nang magsimula ang musika, nagsimulang purihin ng mga Kristiyano ang Diyos sa pamamagitan ng awit at sayaw. Back on the judgment of the last day, it has already begun at God's house. God's righteous disposition is all revealed, and none can escape His judgment. Pagkatapos, ay umawit sina Sister Telma at Brother Ian ng isang himno ng iglesia sa wikang Chinese. Ang awit ng ating dinasabing ugnayan, nagpapahayag ng kanilang pasasalamat at papuri sa Diyos sa ibang wika, nagbibigay daan sa kanilang papuri na tumawid sa mga hangganan ng bansa at lumampas sa wika. 有一人，他是神，道上肉身，他所说，他所做，全其真理。有公义，有智慧，我神喜爱。遇见他，臣服他，人是有福。有一人，他是神，道上有神，他所说，他所做，真是真理。有公义，有智慧，我神喜爱。遇见他，幸福他，真是有福。他的心，他的爱，征服了我。我快跑，跟随他，不再神秘，见证他神经苦，心里甘甜，信赖他，忠于他，我的良神。我的爱已给他满了伤羞，深深情味到我，使我坚强。能爱他，释放他，真是荣幸。张扬他，见证他，实现心意。杀他伤及他己，的确神奇。他生出他满意，是我心愿。在神家做奴仆，尽好本分，见证神荣耀神，实在有福。他的心，他的爱，征服了我。我快跑，跟随他，不再神秘。看见他受尽苦，经历甘甜，心
亲爱他，终于他，我的良人。 Pagkatapos awitin ang himno, inialay ng mga Kristiyano ang kanilang mga panalangin sa Diyos bilang pagbubukas sa pagtitipon noong araw na iyon. Dear Almighty God, we thank you so Mahal na much makapangyarihang Diyos, salamat sa pagtitipong ito na inihanda mo para sa amin. Pinahihintulutan kaming kainin at inumin ang iyong mga salita ng sama-sama. Naway patnubayan mo kami na maunawaan ang kabuluhan at kahalagahan ng iyong gawain ng paghatol sa mga huling araw. O Diyos, napakaraming katotohanan ang kulang sa amin. Naway bigyang liwanag kami ng iyong mga salita upang maunawaan namin ang katotohanan at makapasok kami sa katotohanang realidad. Amen. Thank you, Almighty God. Salamat, makapangyarihang Diyos, sa pagtitipon sa amin ngayon para kumain at uminom ng iyong mga salita. Idinadalangin ko na ang bawat isa sa amin ay makakatanggap ng bagong kaliwanagan sa pagtitipong ito at magiging mas malapit sa Diyos. Amen. Amen. Today we are going to dive deep in why. Ngayon, ay magbabahaginan tayo tungkol sa kabuluhan ng paggawa ng Diyos ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ngayon, sama-sama tayong kumain at uminom ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Almighty God says, although man has been Sabi ng redeemed makapangyarihang Diyos, of his sins, bagamat ang tao ay natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, ito ay maaari lamang na ituring na hindi pagtanda ng Diyos sa mga pagsalangsang ng tao at hindi pagtrato sa tao alinsunod sa mga pagsalangsang nito. Subalit, ang tao ay namumuhay sa laman nang hindi napapalaya mula sa kasalanan at maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala. Ibinubunyag ng walang katapusan ang kanyang mga satanikong tiwaling disposisyon. Ito ang buhay na ipinamumuhay ng tao, isang walang katapusang siklo ng pagkakasala at kapatawaran. Ang karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw at nangungumpisal sa gabi. Kaya naman, kahit na ang handog para sa kasalanan ay walang hanggan ang bisa sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagkat ang tao ay mayroon pa ring mga tiwaling disposisyon. Christ of the last days uses Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ilantad ang diwa ng tao, at himayin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat magpasakop ang tao sa Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang mga tiwaling disposisyon. Sa partikular, iyong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay lalong mas nakatuon sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang ganap na ipinapaliwanag ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang salita. Naglalantad at pumupungo siya ng pangmatagalan. Ang lahat ng iba't ibang pamamaraan na ito ng paglalantad at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita. Sa halip, ang katotohanang tiyak na hindi taglay ng tao
ay ginagamit para isakatuparan ang gawaing ito ng paglalantad at pagpupungos. Ang ganitong klasing mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos. At bukod pa riyan, ay makakamit ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling paghihimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay kakayahan sa tao na magkamit ng malawak na pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Binibigyang kakayahan din ito ang tao na maunawaan at makilala ang kanyang tiwaling diwa at ang ugat ng kanyang katiwalian, gayon din na matuklasan ang kanyang pangit na mukha. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananalig sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen. With a show of hands, brothers and sisters, Pinatawad na tayo ng Panginoong Hesus, 2,000 taon na ang nakararaan. even until today. Pero But ilan sa atin ang namumuhay pa rin sa siklo ng pagkakasala at pagkukumpisal? Pakitaas ang kamay ninyo kung ganoon pa rin kayo. Mukhang lahat tayo, hindi ba? we still fall short. Ako rin. don't we? Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay pagpapatawad lang sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagpapako sa Kanya sa krus. Pero magkakasala pa rin tayo ulit dahil mayroon tayong mga tiwaling disposisyon. Kaya, paano natin maiwawaksi ang mga tiwaling disposisyong ito? Paano tayo malilinis sa ating makasalanang kalikasan? Ang sagot ay sa pamamagitan ng katotohanan. Naaalala ko ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman, ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nilikha ng Diyos ang mundong ito gamit ang kanyang mga salita, at ginagabayan niya tayo gamit ang katotohanan. Kaya, para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nating madalisay, at nakakamit iyon sa pamamagitan ng katotohanan. Kung gayon, sino ang may katotohanan? Ang Diyos lang, di ba? Kaya, makikita natin ang kamanghamanghang gawain na ginagawa ng Diyos ngayon sa mga huling araw. At lubos akong nagpapasalamat na natanggap ko ang gawaing ito ng paghatol. Amen. Salamat sa Diyos. Ang mga Kristiyanong dumalo ay naghalinhinan sa pagbabahagi ng kanilang pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan nila na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, sila makapagwawaksi sa kanilang mga tiwaling disposisyon, makakalaya mula sa gapos ng kasalanan, at makapapasok sa kaharian ng Diyos. I started reading the Bible in March Sunod, 2012. isinalaysay ni Sister Cindy ang kanyang karanasan sa pagsisiyasat sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Noong 2012, nagsimulang magbasa ng Biblia si Cindy. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo niyang namamalayan ang malulubhang kahihinatnan ng pamumuhay sa kasalanan.
Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang nanalangin, pero hindi kailanman nakalaya mula sa gapos ng kasalanan. By 2023, Pagsapit ng 2023, hindi ko pa rin natagpuan ang daan para makalaya sa kasalanan. from sin. Hindi ko rin mahanap sa Biblia ang anumang sagot sa maraming katanungan sa puso ko. To all my questions, Lubha akong nasiraan ng loob, to God. kaya I only nanalangin ako sa Diyos. Ang gusto ko lamang ay ang katotohanan. what was really going on Gusto kong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. in the Bible. Bakit hindi ko mahanap ang mga sagot sa I Biblia? had no idea that the very next Wala akong ideya na sa mismong sumunod na gabi, on August 24th, sasagutin ng Diyos ang panalangin ko. I knew Noong Agosto 24, binuksan ko ang YouTube at nakakita ako ng rekomendasyon para sa isang pelikulang tinatawag na Scars. on August 24th, Hindi ko pa iyon narinig dati. around my parents' house, Tungkol ito sa isang tunay na kwento ng isang Kristiyanong pinag-uusig ng gobyerno ng CCP. I had Lumabas ang terminong makapangyarihang Diyos sa simula pa lang ng pelikula. of Christians in Hindi ko pa narinig kailanman ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, pero naintriga ako. Noong gabing iyon, nakapanood ako ng 3 sunod-sunod na pelikula tungkol sa pag-uusig. At ang bawat isa ay nag-iwan sa akin ng talagang malalim na impresyon. Habang mas nanonood ako, lalo akong naaantig dahil narinig ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Napaka-maautoridad ng mga salitang iyon at ipinaliwanag ng mga ito ang Biblia ng napakalinaw. Nadama ko na talagang makapangyarihan at praktikal ang mga ito. I watched many films produced by the church. Noong mga panahong iyon, nanood si Cindy ng maraming pelikulang ginawa ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Naunawaan niya ang ilang katotohanan at lalo siyang naaakit sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Through those movies, Sa pamamagitan ng mga pelikulang iyon, many naunawaan ko ang maraming katotohanan. Napakalinaw magbahagi ng mga kapatid sa mga pelikula, kaya alam kong sinusundan ko ang mga yapak ng Diyos. Pagsapit ng Oktubre 2023, natiyak ko na muling nagkatawang tao ang Diyos at nagsasagawa ng isang bagong yugto ng gawain. Noong Oktubre 23, nanonood ako ng isa pang pelikula ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at nakakita ako ng numero ng telepono sa dulo. Agad kong tinawagan ang numerong ito. Talagang kinabahan ako dahil hindi ako iyong tipong tumatawag. Pero gusto ko talagang basahin ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. At gusto kong matuto ng higit pa tungkol sa makapangyarihang Diyos. Matapos makipag-ugnayan sa mga kapatid mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at sumapi sa buhay Iglesia, unti-unti kong naunawaan ang ugat ng pagkakasala ng mga tao at kung bakit isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol. Almighty God says, Sabi ng makapangyarihang Diyos, bago tinubos ang tao, marami sa mga laso ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at pagkatapos ng libu-libong taon ng pagtiwali ni Satanas, nasa kanyang kalooban ang kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatwid, noong tinubos ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos. Ibig sabihin, ang tao ay binawi sa mataas na halaga, ngunit ang nakalalaso na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi naalis. Ang tao na lubhang marumi ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos.
Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na magbago at maging dalisay. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Bagamat dumating si Jesus sa gitna ng mga tao at gumawa ng maraming gawain, kinumpleto lamang niya ang gawain ng pagtubos sa buong sangkatauhan at nagsilbi bilang handog para sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis sa tao ang lahat ng tiwaling disposisyon nito. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan na si Jesus ay maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas dakila pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang disposisyon na ginawang tiwali ni Satanas. Kaya, pagkatapos mapatawad ang tao sa mga kasalanan nito, nagbalik ang Diyos sa katawang tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan niya ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na antas. Lahat ng nagpapasakop sa ilalim ng kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at makakamit nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. After reading God's words, I came to understand Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang ugat ng pagkakasala ay nasa katiwalian ni Satanas. Pinatawad lang ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Pero patuloy pa rin tayong nagkakasala dahil hindi pa nalulutas ang ugat ng ating pagkakasala. Gaano man tayo manalangin o gaano man natin supilin ang ating katawan, hindi tayo makalaya mula sa gapos ng kasalanan. Hindi pa tapos ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay para ganap na alisin ang ugat ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, malilinis ang ating mga kasalanan. Pagkatapos tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos, nagbasa ako ng maraming salita niya. Naunawaan ko ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang katuparan ng mga propesiya sa Biblia, ang mga misteryo ng Trinidad, ang kahulugan ng madala pa itaas, ang buktot na diwa ng malaking pulang dragon, at marami pang ibang katotohanan na hindi ko pa naarok dati. Sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, kaya ko natiyak na siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Pagkatapos tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos, natuklasan ko na napakaraming tao na pala ang tumanggap sa bagong gawain ng Diyos sa mga huling araw. Talagang namangha ako. Napakapraktikal at madaling maunawaan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kapag nagbabahaginan ang mga kapatid tungkol sa kanyang mga salita, mayroon kaming iisang wika at pagkaunawa, at pakiramdam ko ay bahagi ako ng isang malaking pamilya. Sa wakas, ay nakahanap na ako ng mga taong kapareho ko ng pagkaunawa, at malaya kong naibabahagi sa kanila ang aking karanasan at pagkaunawa. Hindi ko na nararamdamang nag-iisa ako. Sa nakalipas na 2 taon, nagkaroon ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa sarili kong tiwaling disposisyon. Alam kong marami pa rin akong tiwaling disposisyon na kailangang baguhin. Tanging ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw,
ang makapag-aakay sa akin sa isang magandang hantungan. And I thank Almighty Nagpapasalamat God ako sa makapangyarihang Diyos sa kanyang paggabay. Amen. Purihin ang Diyos. Narinig ni Cindy ang tinig ng Diyos at nagkusa siyang maghanap at magsiyasat sa pagpapakita at gawain ng Diyos. Sa huli, sinalubong niya ang nagbalik na Panginoon. Natagpuan ang daan para maiwaksi ang kanyang makasalanang kalikasan at madalisay siya. At nakadalo siya sa piging ng kasalan ng kaharian ng langit. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Hello. Yes, brothers and sisters, I thank Mula God. nang magsimulang manampalataya si Brother Ian sa makapangyarihang Diyos, palagi siyang masigasig sa paggawa ng kanyang tungkulin. Madalas siyang nagbabahagi tungkol sa mga salita ng Diyos para suportahan at tulungan ang kanyang mga kapatid. Kalaunan, napili siya ng mga miyembro ng iglesia bilang isang leader ng iglesia. Nang hindi namamalayan, nagkaroon siya ng pakiramdam ng pagiging superior. Pakiramdam niya ay siya dapat ang unang piliin para sa mga gampanin tulad ng pag-host ng mga pagtitipon. Pero sa isang pagkakataon, nang i-anunsyo ang listahan ng mga host, hindi siya napili. Ang di inaasahang resultang ito ay nagsadlak sa kanya sa matinding pagdurusa na naging simula ng kanyang paglalakbay sa pagdanas ng paghatol ng Diyos at pagkilala sa sarili niyang tiwaling disposisyon. During the gathering. So in my heart I was like, why? Why did he Kaya give me any part? naisip ko, Basing bakit? on my previous, Bakit hindi niya ako pinasali sa pag-host? Batay sa mga nakaraang pagtitipon na ako ang nag-host at sa mga naibahagi ko sa mga pagtitipong iyon, akala ko mahusay palagi ang ginagawa ko. Hindi ba iyon nakikita ng leader? Hindi ba niya napagtanto na may maibabahagi akong liwanag? Nang hindi ko namamalayan, nasadlak ako sa kadiliman at nagsimulang magkaroon ng maraming tanong sa puso ko. Habang dumarami ang tanong ko, lalong dumidilim ang pakiramdam ko. Biglang sinabi ng leader, Brother Ian, pwede ka bang magbigay ng pangwakas na panalangin para sa pagtitipon natin ngayon? Dahil hindi napagbigyan ang kagustuhan kong mag-host ng pagtitipon at mamukod tangi, sa sandaling iyon, naisip ko, ayoko. Tutal, hindi niyo ako tinulutang mag-host. Huwag niyong ipagawa sa akin iyan. Pagkatapos itong mangyari, nanalangin si Ian sa Diyos, naghahanap na maunawaan kung bakit siya nasadlak sa kadiliman dahil lang sa hindi siya napiling mag-host at kung bakit ayaw pa nga niyang magbigay ng pangwakas na panalangin para sa pagtitipon. Pagkatapos kong manalangin, nagbasa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Almighty God says, Sabi ng makapangyarihang Diyos, pagdating sa anumang may kinalaman sa reputasyon, katayuan, o pagkakataong mamukod tangi, halimbawa, kapag naririnig ninyo na ang sambahayan ng Diyos ay nagpaplanong maglinang ng iba't ibang uri ng mga taong may talento, ang bawat isa sa inyo ay nangangati sa pagnanais at gustong maging tanyag at sentro ng atensyon. Lahat kayo ay nais na makipag-agawan para sa reputasyon at katayuan. Nahihiya kayong umasal ng ganito, pero hindi ninyo maatim na huwag umasal ng ganoon. Nakararamdam kayo ng inggit, pagkamuhi, at nagrereklamo kayo sa tuwing may nakikita kayong mga taong napipili at nagiging sentro ng atensyon at iniisip ninyo na hindi ito patas. Bakit hindi ako makapamukod tangi?
Bakit palagi na lang ibang tao ang napapansin? Bakit hindi ako kahit kailan? Nakakaramdam kayo ng sama ng loob sa inyong puso at bagamat sinusubukan ninyong supilin ito, hindi ninyo magawa. Nagdarasal kayo sa Diyos at maaaring gumanda ang inyong kalagayan sa loob ng ilang panahon. Ngunit kapag naharap kayong muli sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin ninyo ito madaig. Hindi ba't isa itong pagpapamalas ng isang mababang tayog? Kapag naiipit kayo sa gayong mga kalagayan, hindi ba't nahulog na kayo sa patibong ni Satanas? Ganito iginagapos ng satanikong tiwaling kalikasan ang mga tao. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Wala nang ibang ipinapaisip sa kanila, kundi ang dalawang bagay na ito, at idinudulot sa kanila na makibaka para sa kasikatan at pakinabang, magdusa ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, magtiis ng kahihiyan, at magbuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, magsakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gumawa ng bawat paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao, at sa mga kadenang ito, wala silang abilidad ni tapang na makaalpas. Nang di namamalayan, dala-dala nila ang mga kadenang ito habang naglalakad-lakad sila ng hakbang-hakbang ng may labis na paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga kilos ni Satanas, hindi ba't lubos na kamuhi-muhi ang mga lihim na mapanirang motibo nito? Sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ni Ian na ang kanyang pagdurusa dahil sa hindi pag-host ay nagmula sa pagkakagapos sa reputasyon at katayuan. Dahil gusto niyang gamitin ang pag-host ng pagtitipon bilang isang paraan para mamukod-tangi at tingalain. Nang pag-isipan ko ito, napagtanto kong laging may mga motibo sa tungkulin ko. Lahat ng ito ay para sa reputasyon at katayuan ko, para mamukod-tangi ako sa iba. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang magbalat kayo at pagandahin ang sarili kong imahe, para magkaroon ng mataas na pagtingin sa akin ang mga kapatid. Maling landas ito sa paningin ng Diyos. Naaalala ko noong minsan ay dumaan ako sa isang partikular na pagsubok. Para sa akin, espesyal talaga iyon. Nang sabihin ko sa leader ko ang tungkol sa karanasang iyon, naisip ko, baka sabihin niya sa ibang mga kapatid ang tungkol sa karanasan ko. Nang isulat ko ang una kong artikulo ng patotoo tungkol sa pagsubok na naranasan ko, nasiyahan ako sa sarili ko at namangha. Ibang-iba ang patotoong ito sa ibang mga patotoo. Nang ipadala ko ito sa leader ko, iniisip ko pa nga, baka ibahagi niya ang artikulo ng patotoo ko sa ibang mga kapatid. At pagkatapos, ay sasabihin nila na may isang brother sa Canada na nakaranas ng ganitong kapaligiran at nagsulat din ng ganitong artikulo ng patotoo tungkol dito. Ang galing-galing niya. Nakita ko na sa lahat ng ginawa ko, may motibo akong mamukod-tangi na makuha ang paghanga ng iba at ipakita sa kanila na isa akong tao na naiiba. Sa totoo lang, mga gapos ito ni Satanas. Napagtanto kong kailangan kong patuloy na hanapin ang mga salita ng Diyos
at humanap ng landas ng pagsasagawa para malutas ang mga tiwaling disposisyong ito. Kalaunan, nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Almighty God says, Sabi ng makapangyarihang Diyos, una, dapat mong makilatis ang katunayan na ginagamit ni Satanas ang kasikatan, pakinabang at katayuan para ilihis ang mga tao, para gawing tiwali sila, para lubhang pinsalain sila, at para kontrolin sila, na nagiging dahilan para sila ay maging masama at mahulog sa kasalanan. Ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan ay magdadala sa mga tao sa landas ng paglaban sa Diyos. Dagdag pa rito, kung gusto ng mga taong makalaya mula sa gapos ng kasikatan, pakinabang at katayuan, dapat nilang tanggapin ang katotohanan at makilatis ang diwa ng paghahangad sa mga bagay na ito. Saka lamang nila magagawang talikuran at bitiwan ang mga iyon. Dapat mong matutuhang talikuran at bitiwan ang mga bagay na ito, matutuhang irekomenda ang iba, at hayaang mamukod-tangi ang iba kapag may magagandang pagkakataon. Huwag makipag-agawan o makipagkompetensya para sa mga pagkakataong mamukod-tangi at sumikat sa tuwing makakaharap mo ang mga ito. Dapat magawa mong isuko ang iyong mga personal na interes, pero hindi mo rin dapat maantala ang paggampan sa iyong tungkulin. Maging isang taong gumagawa ng hindi napapansin, hindi nagpapasikat, at deboto ring ginagampanan ang kanyang tungkulin. Habang mas tinatalikuran mo ang iyong pride at katayuan, at habang mas isinusuko mo ang iyong mga interes, mas magiging payapa ang pakiramdam mo, mas magkakaroon ng liwanag sa iyong puso, at mas bubuti ang iyong kalagayan. Habang mas nakikipag-agawan at nakikipagkompetensya ka, mas magiging madilim ang iyong kalagayan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo at tingnan. Kung gusto mong baguhin ang ganitong uri ng tiwaling kalagayan at hindi makontrol ng kasikatan, pakinabang, at katayuan, dapat mong hanapin ang katotohanan, makilatis ang diwa ng kasikatan, pakinabang at katayuan, at pagkatapos ay bitiwan at talikuran ang mga ito. Kung hindi, habang mas nakikipag-agawan ka para sa kasikatan, pakinabang at katayuan, mas magiging madilim ang iyong puso. Habang mas nakikipag-agawan ka para sa mga ito, mas lalaki ang iyong inggit at pagkamuhi sa iba. Mas gugustuhin mong makipag-away para sa mga ito, at kapag nabigo kang makuha ang mga ito, mas matinding pagkamuhi ang mararamdaman mo. Habang mas matindi ang pagkamuhing nararamdaman mo, mas magiging madilim ang iyong kalooban, mas sasama ang paggampan mo sa iyong tungkulin, at habang mas sumasama ang paggampan mo sa iyong tungkulin, mas hindi ka magagamit ng sambahayan ng Diyos. Isa itong magkakaugnay na malupit na siklo. Kung hindi mo kailanman gagampanan ng maayos ang iyong tungkulin, unti-unti kang ititiwalag. Amen. After reading Almighty God's words, Nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa mula sa mga salita ng Diyos. Dapat akong matutong magrekomenda ng iba at bigyan ang iba ng pagkakataong mamukod-tangi. May mahusay rin na pagkaarok ang ibang mga kapatid. Hindi lang ako ang makakapagbahagi ng may liwanag. Kung matututo akong hayaang mamukod-tangi ang iba at bigyan sila ng pagkakataong sumikat, makakalaya ako mula sa gapos ni Satanas. Pero kung patuloy kong hahangarin ang reputasyon at katayuan, lalong didilim ang espiritu ko. Mula noon, nagsimula akong magbigay ng mga pagkakataon sa ibang mga kapatid. Kahit na pinipili nila akong mag-host ng mga pagtitipon minsan, nagagawa kong ibigay ang pagkakataon sa iba at nakakapagrekomenda ako ng iba na sinasabing, hayaan nating mag-host din ang brother na ito.
hayaan nating makibahagi rin ang brother na iyon. Habang patuloy akong nagsasagawa ng ganito, paunti ng paunti ang pagkalimita sa akin ng tiwaling disposisyong ito ng paghahangad ng reputasyon at katayuan. Lalong nagliwanag ang pakiramdam ko sa puso ko at lalo kong naramdaman na talagang makakalaya tayo mula sa gapos ni Satanas. Kapag isinasagawa natin ang katotohanan, makakaramdam tayo ng liberasyon at paglaya sa ating puso. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen. Tinanggap ni Ian ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos at nagsimula siyang magsagawa alinsunod sa mga salita ng Diyos. Unti-unti, nakalaya siya mula sa gapos ng reputasyon at katayuan at namuhay ng may kalayaan at liberasyon. Naramdaman niya na napaka-praktikal ng gawain ng Diyos ng paghatol at pagdadalisay sa tao. Sa puntong ito, malapit nang matapos ang pagtitipon. Sama-samang umawit ang mga Kristiyano ng isang himno ng mga salita ng Diyos. Nais ng Diyos na hangarin ng sangkatauhan ang katotohanan at mabuhay, na nagtapos sa pagtitipon ng araw na iyon. Kaya, ano ang pinakamalaking natutunan mo mula sa pagtitipon ngayon? Ang mga patotoo ng mga kapatid. Napaka-praktikal ng mga karanasan nila. Ang marinig kung paano nililinis ng mga bagong salita ng Diyos ang mga tao at pinalalaya sila mula sa mga bagay na gumulo sa kanila sa loob ng maraming taon ay talagang kamangha-mangha. Napalaya sila mula sa kasalanan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos lamang. Nakakakamangha. Amen. Iba ba ang pagtitipon ngayon sa mga nadaluhan mo sa dati mong denominasyon? Oo, ibang-iba. Gaya ng sinabi ko, napaka-praktikal ng mga patotoong ito. At hindi pa ako nakarinig ng mga patotoong tulad nito dati. Dahil sa kapanahunan ng biyaya, ang mga patotoo nila ay karaniwang tungkol sa pagtatamo ng material na kayamanan. Tulad ng, nagkaroon ako ng bagong bahay, nakuha ko ito at iyon. Pero hindi sila kailanman nagpapatotoo tungkol sa paglilinis ng Diyos sa kanila mula sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang pagkakaiba ng dalawa. Isa pa, noong nananampalataya ako sa Panginoon dati, naniwala ako na sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaroon ng pananalig, kwalipikado akong pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero pagkatapos kong basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ko na kailangan nating hangarin ang katotohanan at isagawa ang katotohanan para makalaya mula sa gapos ng ating mga kasalanan at madalisay. Iyon lang ang tanging paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Brother Stephen, napansin kong naantig ka talaga habang nasa pagtitipon. Pwede mo bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga iniisip at nararamdaman mo? Yes, sure, not a problem. Oo, sige ba? Walang problema. Isa sa mga nakaantig sa akin ay ang pagbabahagi ni Sister Cindy ng kanyang patotoo sa amin. Katulad ng kay Sister Cindy ang karanasan ko. Kaya talagang nakarelate ako sa pagbabahagi niya. Lubos nitong naantig ang puso ko. Ngayong araw, naantig ako sa lahat ng bagay. At isa itong napakagandang karanasan para sa akin. Tsaka,
Palagi akong nagagalak kapag pumupunta ako rito para sa mga pagtitipon. Ang maging parte sa lahat ng ito at magkamit ng isang bagay mula sa mga pagtitipon ay nagpaparamdam sa akin ng tunay na kabuuan ng loob. Ang mga salita ng Diyos ay parang liwanag. Para bang may malaking lampara na bumubukas para sa atin kapag nagtitipon tayo rito na lubos na nagliliwanag sa ating puso. Sa tingin ko, mahalaga iyon. I think that's important. Talagang nasiyahan ako at napakarami kong natutunan. Una, ang pakikinig sa taos-pusong mga patotoo ng mga kapatid, lalo na ang pagbabahagi ni Sister Cindy kung paano niya hinangad ang katotohanan at ginustong malaman kung paano tumigil sa pagkakasala. Gaano man kahirap ang mga bagay-bagay, hindi siya kailanman sumuko. Kaya talagang nakapagbigay inspirasyon sa akin ang pakikinig sa karanasan niya at ipinapakita nito sa akin na kung hindi tayo susuko, posible ang lahat sa makapangyarihang Diyos. Mula nang dumating ako sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko na kung ano ang katotohanan at kung ano ang katotohanang realidad. Hindi ko alam kung ano iyon dati. Isa pa, akala ko dati ay matapat at mabuting tao ako. Pero pagkatapos basahin ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, nalaman kong hindi pala ako matapat na tao at talagang ikinagulat ko iyon. Marami na akong nabasang mga salita ng Diyos sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao at talagang binigyang liwanag ako ng mga ito. Naramdaman kong direktang kinakausap ako ng Diyos. Kaya talagang nakaantig ito sa akin. Tinanggap ng mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Canada ang gawain ng Makapangyarihang Diyos at naranasan ang paghatol at pagkastigo ng kanyang mga salita. Napagnilayan at nakilala nila ang kanilang mga tiwaling disposisyon mula sa kanyang mga salita at sa pamamagitan ng pagsasagawa alinsunod sa mga salita ng Diyos, unti-unti nilang naiwaksi ang mga tiwaling disposisyong iyon. Sa ganitong paraan, nakalaya sila mula sa gapos ng kanilang makasalanang kalikasan at nakapamuhay sa liwanag. Naramdaman nila na ang pagkastigo at paghatol ng Diyos ay ang liwanag ng kaligtasan para sa sangkatauhan at nasa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol at pagdadalisay ng Diyos, sila magkakamit ng kaligtasan at makapapasok sa kaharian ng Diyos. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan at subaybayan ang masagana at makulay na buhay iglesia na isinasabuhay ng mga Kristiyano. Hanggang sa muli.